Yung, okay na, okay na. Ahoy mga kuys! It's been a long time. And meron akong mga video na in-upload pero walang masyadong salita. But now, sabi ko sige nga, try ko nga ulit. Sayang naman nung ating action cam. Yung Osmo natin 1 pa pero hindi natin na maximize. Sabi ko game, try natin. And sakto din nung weekend naglinis ako ng mga helmet kasi ang tagal-tagal na nung tagal ko nang hindi nagagamit nung iba, nasa labas lang, hindi ko nilagyan ng cover. So grabe yung alikabok, mukhang luma. So yun, sabi ko i-video ko nga. Yan nakakaumay mag-edit. Sabi ko, gawin ko na nga lang B-roll na vlog ko today. Yun. So, masaya naman maglinis ng helmet. Ano ba yung ginamit ko? Ginamit ko ay shampoo. Shampoo lang ang baon para gentle sa leather tsaka sa fabric tsaka mabango. Yun. Tapos yung tatlo kong helmet yung nilinis ko. Kasi usually itong white helmet ko yung madalas kong gamitin pagpapasok ng opisina. But now, magagamit na ulit natin yung iba. Tapos ginamitan ko ng blower function ng vacuum pagdadry para mas mapabilis. Kasi plano ko sana mag-rides ng weekend. Kaya lang tinamad ako Sabi ko ayoko na nga muna. Tapos naisip ko sige, ngayong papasok ng office saka ako mag-video. And it'll be a dual video kasi may may Insta tapos itong Osmo. Yun, traffic na naman. Kasi ginagawang pick up point tong Petron ng mga bus. Ginagawang loading and unloading. Authorized ba? Hindi naman no parking anytime. Ayan. 3 lanes lang to. Hindi, tatlo't kalahati lang pala. Kasi bike lane yung kalahati nung outermost. Ayun. Tapos pagdating mo dito sa crossing ng LTO at ba to? Land bank ba to? Ginagawang U-turn. Ang no U-turn. So, ganun talaga. But anyway, highway. Ayun na nga. Yung pinag-uusapan natin. Yung paglilinis ng helmet. Ayun, sina-sir, may enforcer doon. Kaya walang nang naglo-load doon. Dito na lang sa may Petron. Kita niyo yung mga enforcer. Nandun sila. Dito sila. Kaya dun sa Petron naglo-load yung mga bus. So yun na nga, yung mga hindi pa nakaka-experience maglaban ng helmet, madali lang maglaban ng helmet. Lalo na kung yung mga detachable yung mga paddings ng helmet nyo, bilis lang. 1 day lang siya, tutuyo na siya. Kasi napapansin ko yung iba, naka-helmet nga pero nakapatong lang sa ulo, alam nyo yun? Sakit sa mata pag tingnan. Kunyari, nag-helmet ka pa. Bakit kaya? Mainit. Pero kasi kung tumatakbo ka naman, hindi naman ganun kainit okay naman. So siguro baka nababakuan sila sa helmet nila. Possible reason yun. Pero kung nababahuan kayo nga, hindi yun yung sagot. Hindi ang pagpatong lang sa ulo ng helmet ang sagot. Pwede mong labhan para matanggal yung baho. So yun. Ayun, it's been ilang taon na ba? 2020 ata ako nag-start nitong pag-document at pag-vlog ng motorcycle. So, 4 years na ako sa work. At almost 4 years na akong daily nagmo-motor. Almost lang kasi late last year, pag maulan, gadala akong sasakyan. Before noon, nilalaban ko pa din yung pagmo-motor. Swerte pag maulan. Ayun, nung rainy season ng 2023, kahit na makulimlim sa umaga, nilalaban ko pa din yung pagmumotor papuntang opisina. By the way, I'm from QC. Tapos sa Makati ako nag-oopisina. Mga 15 to 20 kilometers na pagmumotor. Okay naman. Siguro yun pag-usapan natin yung pros and cons so far ng pagmumotor to office versus pagdadala ng sasakyan. Sige. Pros and cons. Pros muna sa pagmumotor. Una, malaking bagay na iwas ka sa traffic. Lalo na nung hindi pa nalilift yung COVID. Kasi sobrang luwag ng mga kalsada. 10 to 15 minutes difference ay malaking bagay. Pwede man nang ipagpahinga yun sa bahay or umpisa na ng work. Mas mabilis pa din naman ang pagmumotor kaysa sa pagdadala ng sasakyan. And second point ay sa konsumo naman, mas matipid ang pagmumotor kaysa pagdadala ng sasakyan. Saan ka ba nakakatipid? Una sa gasolina. Itong CB650 ko, sabihin na natin nasa 14 liters. Yung 14 liters ko na yon, minsan 800, 900, minsan less yung full tank ko, and it can last me for 1 week. May tira pa yung kaunti. Pwede ka pang mag-rides papuntang Marilake hanggang Boso-Boso. Doon ka mag-gasolina for the rest of your rides. Ayun, so sabihin na natin 800 on the average. 800 per week para sa gasolina. Mas mura siya kumpara for example sa
sa sasakyan. Let's say SUV, nasa 7 kilometers per liter lang ako nun, or 7.7, 7 to 8 kilometers per liter. Pero yun, wag na yung kilometers per liter, sabihin na lang natin na in 1 week, yung isang full tank ko, similar, hindi naman nauubos ng sagad, pero may natitira lang ng kaunti, mga 1 bar siguro, or less than 1 bar bago mag-empty. So nasa 3K, more or less, 3. So imagine, 800 pesos versus 3K na 1 week. Sa fuel pa lang, malaking bagay na yun. Ang laki ng diferensya, di ba? Maliban sa fuel, kailangan mo din, since nasa Makati ka nag-work, or ako nag-work, kailangan ko ding i-factor in ang parking. Parking sa Makati ay napakamahal. 60 per first for the first 3 hours, tapos parang basta mas mahal yung rate ng additional hour pag before 11 ka pumasok versus after 11 kang pumasok. Yung per hour per hour na additional ng first 3 hours. So ang mahal nun, parang pag nakasasakyan ako ngayon, ang ginagawa ko pag alas 11 na, lalabas muna ako para ilabas ulit sa parking at ipasok ulit para may another first 3 hours ako, and then yung succeeding hours ay mas mura. Usually 90 sa first half ng araw, tapos kinahapunan 90 pesos to additional 90 to 120 pesos sa second half ng araw. Kunyari lagpas ka ng alas 5, bisibisihan ka pa, so yun, mga more than 90 pesos yung babayaran mo sa parking sa hapon. So sabihin na natin 90, so nasa 180 ang parking. So yun, next ay, so maliban sa mga cost implications, meron pang isang factor actually, ito pa nasa usaping parking na din tayo. Ang laking bagay ng nakamotor ka pag naghahanap ka ng parking sa Makati. So paghahanap ng parking plus yung cost ng parking. Sabi ko kanina, pag naka 4 wheels ka, around 180 pesos ang per day mo sa parking. Pag nakamotor ka, ang mga parking sa Makati ay naka-fixed rate lang for motorcycle. So that's only 50 pesos. Hindi mo kailangang ilabas para mag another first 3 hours ka. Flat rate siya, 50. 180 na parking ng 4 wheels versus 50 pesos na parking ng motor, diba? Ano laking difference. So yun, 50 pesos versus 180, why not? Motor ka na. So ano na yung number 1? Review tayo. Number 1 is travel time. Number 2 ay konsumo. That includes gas plus parking. So laking difference. And then, ano pa ba? Ano pa ba ang pros ng pagmumotor? Wait na, isip ako. Yun na lang muna. Dalawa in general, pero pwede mo bang pagpira-pirasuhin yun? Kasi, ano pa ang pro ng pagmumotor? Na blanco. Hindi kasi yung interesting na part ng ruta ko. Ayan, busina na sila ng busina. So yun, doon na, okay na muna tayo sa pros. Baka mamaya may maisip ako habang nagdi-discuss ng cons ng pagmumotor. So okay, game. Cons na, or advantages ng 4 wheels naman. Nasabi na natin yung cons ng 4 wheels, diba? Kasi sa 4 wheels naman natin siya kino-compare. So pros ng 4 wheels. Una, ang obvious, protected ka from the elements. Paano man yan, helium, nitrogen, titanium. Loko lang. Hindi, protected ka from the rain, intense heat, because you have aircon, you have roof, diba? So hindi ka mababasa, hindi mababasa yung damit mo. Samantalang pag nagmotor ka at maulan, ay good luck. Pag bumaha ang kalsada, as long as mataas yung sasakyan mo, edi hindi mababasa yung sapatos mo. Pag nakamotor ka, konting puddle lang, muddy puddle. Yari ang sapatos mo, basang-basa ka. Or pag bumaha, worse, usually naman hindi agad basta-basta tumitirik ang mga motor, hindi naman naabutin yung air intake niyan or yung tambucho. As long as you keep the engine running, okay lang siya. Pero yun nga, pag stop and go ang traffic tapos baha, di kailangan mong ibaba yung patos mo, yung paa mo, di sure ball na yun, basa yung paa mo pag may baha. So yun, protection from the elements kung naka 4 wheels ka. Another thing ay pag naka 4 wheels ka, ay madami kang storage space. So kahit dami kang dala, mabigat yung bag mo, mas malaki syempre di hamak ang space mo for bringing your stuff pag naka 4 wheels ka. Kung may laptop, power bank, at kung ano-ano pa, kahit ka desktop pwede mong dalhin, di ba? Or kung gusto mo kahit ref, magdala kang ref, microwave para pang init ng baon mo pagdating sa opisina. Kayang-kaya yan pag naka 4 wheels ka. Paano pa bang pros ng 4 wheels? Yeah. Balikan ko lang yung yung protection from the elements. Kasi yun, nung before ako nagkasasakyan,
before ako binilhan ng sponsor ko ng sasakyan, shoutout sa asawa ko. Yun nga, nakamotor ako araw-araw. So, kahit nung rainy season, okay naman yung ano, kaya pa naman, sobrang bihira na, bilang lang. Pero yun, pag nabasa ka, nako, good luck. Nung rainy season kasi noong 2023, kahit makulimlim na, napansin ko, sa umaga, hindi naman agad-agad umuulan. Tapos, sa hapon, paglabasan na, nakikisama naman yung ulan, tumitigil siya. So, sabi ko, pwede magmotor. So ginagawa ko yun, morning kahit makulimlim, nagmomotor pa din ako. And malaking tulong actually yung mga app sa smartphone. So mga hindi pa gumagamit noon, gamitin nyo kung gusto nyo talaga laging magmotor. 'Di ba sa weather app, meron doon forecast ng ulan. Makikita mo na, parang for example, early in the morning, pag magde-decide ko magmomotor ka ba, magko-commute, magkokotse, buksan mo yung weather.com or yung weather app for you to see your location's weather forecast. So, usually yung chances of rain naman ay naka-plot na sa mga app na yan. Napaka-specific niya, no? Hindi lang siya for the whole day. You can check it by the hour. So, for example, morning, mag-check ka, makikita mo doon at 8 a.m. ilang percent ang chances of raining. Kunyari, magmumotor ka papasok ng opisina ng between 6 to 7 a.m. o 6 to 8 a.m. Tingnan mo yung chance, yung percentages nun. Makakatulong yun for you to decide kung magmumotor ka o hindi. Para iwas ka naman sa basa-basa. Lalo na kung papunta ka pa lang ng opisina. Usually, ang sugal ko is pag 50 to 60. Kaya sabihin na 50 to 60% chances of raining in the morning or after office, papalag pa rin ako niyan. Usually, may ambon man, kaya pa naman siya. Bihira naman akong inulan. Pero, pag tumaas doon, ayun, delix na yun. GG ka doon. So, yun. Tapos, syempre, kung nakamotor ka talaga at wala kang ibang option, mag-invest ka na lang sa magandang rain gears from head to toe. Meron namang mga magagandang set ng raincoat. Siguro kung mahilig kayo magmotor, malamang ang feed nyo sa Facebook ay all about motorcycles. Nakita nyo yung mga videos about people riding in the rain na ang gamit ay poncho ba yung tawag doon? Protected yung buong katawan mo pero hindi siya yung jacket tsaka yung pants. Matagal na yatang dinidiscourage yun ng mga kinauukulan. Kasi pag yung poncho na yun ay natrap sa kadena mo or natrap sa gulong mo at tumatakbo ka, mahatak yung nakasuot. Hulog, aksidente. Kawawa ka pa kung may sasakyan to sa likod mo, natumba na kayo, mababangga pa kayo. Parang meron namang mga less than 1K na isang buong set na. Pwede kang bumili nun. Yung pang head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Yung maayos na, yung hindi poncho pelado. Yung maayos na raincoat para bawas aksidente but at the same time protected ka. Tip pala, pag bumibili ka ng raincoat, 2-piece. Pero yung zipper niya, wala siyang cover. Parang siguro pang hiking siya or something but not for motorcycling. Ang pangit kasi sa ganun, pag nakamotor ka na, diba, pag nakamotor tayo, pag tumatakbo ka na, yung hangin syempre sa lubong sa atin. Ganon din syempre ang ulan. Or pag nabasa yan, tapos yung hangin, nagsisip through siya sa mga zipper. So, ayun, pagdating mo ng opisina, akala mo naka-raincoat ka, biglang may guhit ka sa iyong dibdib. Guhit ng tubig sa dibdib. Dahil yung tubig ay sumiksik na sa zipper. Bakit ko alam? Syempre, kasi nagawa ko na yun. Yun lang, traffic. So, yun, wag poncho, tapos tingnan mabuti yung magtingin kayo ng review ng mga jacket na maganda for motorcycling. Madami naman dyan. Backpack, yung bag mo, syempre protektahan mo kasi unlike 4 wheels na may bubong, pag nakamotor tayo, syempre maliban sa pwede tayong mabasa, yung mga gamit natin, ganun din. Pero hindi naman actually mga mabibiling mga bag, relatively mura na may kasama ng rain protection. Para hindi mabasa yung laptop o yung mga gadgets pag umulan. Confident ka with a heart. So yun, nandito na tayo sa Manda. Malapit na sa opisina, malapit na sa Makati. Siyempre maganda din na mag-invest sa magandang gulong, yung pang all-weather ba. May mga makapit pag maulan, merong mga okay sa asfalto or okay sa semento, merong mga pang off-road, okay sa maputik. So yun, pag nakamotor tayo at maulan, let's protect ourselves. Naalala ko nung
Madalas akong nakamotor pa. 3 beses siguro yung mga naalala ko na sobrang lala nung ulan. At hindi kasi siya pag nakamotor ka, mapapansin mo yung pagkakaiba ng panahon across Metro Manila. For example, sa kaso ko, tatrabaho ako sa Makati, taga QC ako. So, hindi ako nag-EDSA, backroads ako. Dadaanan ko syempre parts ng Makati, and then part ng Mandaluyong, tapos San Juan. Isang naalala ko na pauwi ako ng QC. Nasa pa lang ako, Pantaleon Bridge, packet pa lang ako pauwi ng QC. Tapos biglang bumungos yung sobrang lakas ng ulan. As in, sobrang lakas ng ulan, almost zero visibility. So dahan-dahan ka talaga. Grabe, basang-basa ako nun. Sinecure ko lang yung phone ko. Basta naka-cover din yata yung bag ko nun eh. So okay lang, nilaban ko na. Hanggang yun, from the Pantaleon Bridge hanggang crossing ng Shaw, bigla siyang tigil. As in, alam mo yun, pagkatawid mo ng Shaw, tuyong-tuyo yung kalsada. Para siyang wow mali. Para kang binuhusan lang. Tapos okay na, wala namang ulan dito. Ganun siya. So grabe, basang-basa. So from Mandaluyong, na tumigil na yung ulan, grabe yung basa ng damit ko. So yun, nasa na tayo? Makati Ave? So yun, ang pros and cons ng pagmamotor comparing it to four wheels. Kapag nakamotor ka ng ulan, mag-invest ka sa maayos na rain gears para safe. Ngayon, matagal-tagal ko na din hindi nagamit tong motor ko. Mahigit 1 linggo din yata. May kalahati pa palang gasolina to. Limitin natin para hindi mapanis yung gas. Alam niyo ba yun? Napapanis din yung gasolina. Sabi nga ng mga YouTuber, if you know something more about napapanis na gasolina, comment down below. Sabi, comment lang. Yun. Actually, hindi ko alam kung maganda yung audio quality nito, no? Yun nga, ang tagal ko na kasing hindi nag-vlog. So, hinahanap ko pa kung nasa na yung microphone, nasan tong action cam. Hindi ko nga alam kung nag-work pa yung battery. Oh, nag-work pa. Running pa naman siya. Tinas ko na yung visor kasi yung hinga ko nagpapahamog ng aking salamin at visor. Yeah, so yan, tapusin na natin yung pagdadaldal kasi malapit na ako sa paparadahan. Dito ako magka-park usually sa pag nakamotor, dito sa ano tawag dito? De La Rosa 2 ba to? Parking. Kasi covered dito yung parking nila and 50 flat rate. And so, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Until next time.